Tayo po ay mabasa ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 5, verse number 25 to 27. Ephesians. Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Let's all stand as we read the Word of God. Okay? Pag nakita na, basahin po natin mga kapatid. Ready? Read. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Tayo po yung manalangin namin ni Father. We thank you so much for the reading of your words. Well, bless us, encourage us, dear Father, that we will not depart out of this place without you speaking to our individual hearts. All these things I send pray in Jesus' mighty name. Amen. Pag-isagot nga, Princess. Okay. We are going to talk tonight all about the importance of the church. So why the church exists? Pag kayo po ang tanungin ko, why you exist? O, bakit ka you exist? Anong purpose mo? Bakit ka nabuhay? Wala lang. Sabi niya, wala lang. Trip-trip lang. Hindi ko ganun. O, para bang pag tinanong ko kayo, why you study? Why you need to study? Bakit ka nag-aaral? Anong meron? Bakit ka nag-aaral? Wala lang. Para may baon. Hindi naman pwedeng ganon. Pag tinanong ko kayo, bakit kayo ay pumunta sa church? Alangan naman ang sagot nyo ay wala lang. Wala magawa sa bahay. Kaya nasa church. So in everything we do, there is always a reason. Hindi naman pupunta ka doon sa palengke para mamasyal. You are in the wrong place. Hindi naman pa pwedeng punta ka doon sa mall. Bagay, punta ka sa mall, gano'n lang, lakwat siya, ikot-ikot. Pero hindi naman pwedeng pupunta ka sa mall para mag-aral. Although may gumagawa niyan. Meron akong kaibigan pupunta sa sinihan, doon siya nag-aaral. Ang sarap naman ng niya, buhay niya. Punta sa sinihan, doon siya nag-aaral. Oh. May young people dito. Ang klase alas 5 ng hapon, nasa mall na siya ng alas 12 ng tanghali. Sabi ko, Brad, ba't ka nandito? Kasi po, paso, may klase po ako. Anong oras klase mo? Alas 12 po. Sabi ko, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hours ka nandito. Kasi ho, mainit sa bahay. Okay rin yun, ano? Malamig daw doon sa mall. Kaya, mapayapa daw ang ulo niya doon para mag-aral. Pero, ewan ko lang kung nakapag-aral. Okay? So, dito mga kapatid, ang sabi po ng binasa natin, sa verse 25, nakalagay po dyan, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So why the church exists, or bakit ang church ay napakahalaga? So una, the church is the only institution Jesus built. Yun lang. Hindi ho naglikha ang Diyos ng mall or company, corporation, para mag-build ang Panginoon ng business empire. Hindi ho nagtayo ang Diyos, ang Panginoon sa Kristo, napunta siya dito, hindi siya nagtayo ng university. Halimbawa, ano ba ang pinakamagandang university ngayon? Pangilan ba ang UP sa buong mundo? Pasok ba yun sa top 500 yung UP na university? Sa Pilipinas, top 10, pasok yan. Pero sa buong mundo, yun ang tanong, di ba? Kung pasok ba yung ating... nung araw, pasok yan eh. Kaso lang, na-pirate kasi yung mga professor natin dyan. Pinirate ng Japan, pinirate ng Singapore, pinirate ng South Korea, pinirate ng Amerika. Halos lahat. Kasi magagaling mga teacher dito. Mga professor natin magagaling. Pinirate. Para bang ganun? Sa medical naman, sa mga doktor natin, saka sa mga nurse natin, magagaling yung mga nurse natin eh. Pinapirate ho yan. Alokin ka ba naman ng $28 per hour? Magkano yun? $28 per hour,
Magkano ba? 500. Kung $10 is 500, ano? So parang 1.5, ano? 1.5 per hour. Yung sahod mo sa isang araw, wala namang 1.5. Kaya yung mga professional natin na gano'n, health professionals, umaalis. UP, magkano lang sahod niyan? Sasahuran ka lang ng mga 40 to 60. Aalokin ka ng 150. Libre na lahat. Eh di talagang aalis ka. So yun po yan, nauubos. Nung araw, maganda pa yung kanta nung araw, nung mga bata-bata pa ako eh. Ang kanta nung araw, sa Manila ka makakita ng magagandang babae. Ngayon, wala na, ubos na eh. Naging Brunei Beauties na, nagjapayuki, ubos eh. Wala ka na makita. Tira-tira na lang. Eh, wawa naman mga binata natin. Meron pa rin magaganda sa Pilipinas. Wala sa Maynila. Nasa loob ng simbahan. Oh, nasa loob ng simbahan at mga gwapo nasa loob ng simbahan. Okay? So yun po yan, kapatid. The church is the only institution Jesus built. Okay? Pag sinabi mong Meralco, may gumawa niyan. Pag sinabi mong Japanese, ang daming mga madaming mga korporasyon ng Japanese eh. Toyota, Japanese yan. Suzuki, Japanese. Kawasaki, Japanese. Kaya sumakay yung Japanese sa Pilipinas eh. Sabi ng Japanese, Suzuki, Japan. Mambihira, no? Japan, number 1. Kawasaki, Japan. Mambihira, no? Toyota, Japan. Nasar yung Pilipino eh. Pagbaba ng sabi ng Pilipino, why? Japan, number 1, very fast. Pagbaba niya sa taxi, gulat siya eh. Sabi niya, why very expensive? Meter from Japan, very fast. Okay. Mahirap. Okay. So, Lord Jesus Christ did not build a company, school, hospitals, which caters to human needs, but He built church to address the needs or the spiritual needs of mankind. Yun po yung realidad, mga kapatid. Kasi nakita ng Panginoon, kung eskwelahan ng tatayo niya, tatalino lang ang tao. Siyempre, mga professor niya, galing siya, siyang founder ng school eh. Kung magtayo siya. Kung hospital naman, iyang tao hindi na magkasakit. Kita mo ngayon, halos lahat ng parte ng mundo may mga naimbento about vitamin C, di ba? Lahat yan. Vitamin D, mga zinc, pampagana, kumain, lahat na lang inimbento ng tao. Pampaputi, meron. Pangpatangkad, meron. Pangpaitim, meron. Pampatubo ng buhok, meron. Hindi nga lang umepekto talaga kay Brother Jan. Nasira ang science. Hindi umepekto eh. So, ibig sabihin, kahit anong klase palang mga invention, meron talagang tao na hindi epektibo. Okay? Pangalawa, the church is the institution to which the Holy Spirit is speaking. Ang Holy Spirit, hindi po yan nagsasalita doon sa eskwelahan. Ang Holy Spirit, hindi po yan nagsasalita doon sa mga kapitolyo, sa Senado. Hindi po yan nagsalita. Meron sila doon Sa Senado, Kongreso, meron silang tinatawag na Speaker of the House. Sa bahay din, merong Speaker of the House. Sino yon? Yung babae, di ba? Kaya hindi talaga nabigyan ng chance ang lalaki to speak. Kasi meron ng tagapagsalita eh. Kaya yun po yan. Tingnan nyo mga Biblia nyo, mga batid. Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ulitin ko the church is the institution to which the Holy Spirit is speaking. Nagsasalita ang Banal na Espiritu. Revelation chapter 2. Sabi po dyan sa verse number 7, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
So yung banal na espiritu, magsasalita yan sa mga simbahan. Dito ngayon, habang nandito tayo, the Holy Spirit will talk to you. Kasi sabi naman na kasulatan, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. So ang banal na espiritu, ang Diyos mismo, ang presensya niya, nandito po sa ating kalagitnaan ngayon. Amen mga kapatid? Kaya ang banal na espiritu, nangungusap po yan sa puso't isipan ng bawat isa sa atin. Pagdating po sa verse number 11, chapter 2, verse number 11, ano sabi dyan? He that hath an ear, inulit lang, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Oh. Pagdating sa verse number 17, the same. He that hath an ear, hear what the Spirit saith unto the churches. Ganon po yan hanggang 29. Revelation chapter 3, verse number 6, the same. Verse number 13, ganon din yung sinasabi. Verse number 22, the same. Nagsasalita ang banal na espiritu sa mga simbahan. Kaya nga po, pag tayo po nasa loob ng simbahan, tayo po makikinig ng salita ng Diyos. At habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, the Holy Spirit is talking to us, mga kapatid. That's the reality. Kaya nga, ang church, napakahalaga kasi nga that is the time you need to hear what the Holy Spirit is talking to you. Kung gusto mong makinig ng balita, marami dyan. Gusto mo ng 24? Patay na pala yung angkor niya. 24? 23 na lang ngayon. Bawasan ni Sai. 24. Kaya gusto mo, TV Patrol, kung ano man yan, pwede ka. Ngayon, kasi technology-wise, i-YouTube mo na lang. Latest news, meron ka na kaagad. Ang point ko dito, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kung anong gusto mong pakinggan, mapakinggan mo. Gusto mong aralin yung isang bagay? Parang kanina, hindi naman ako marunong magluto ng sweet and sour. Sabi ko, gusto kong kumain ng sweet and sour. O di, pumunta ako sa university. O di ba? YouTube University. O di, tiningnan mo, tinuruan ka doon. Papaano? Ang haba nga ng tinuro sa akin eh. Una, kumuha ka ng bingwit. Pambihira. Pagkatapos, pumunta ka sa ilog. Tapos, mamingwit ka. Ang haba eh. Pag nabingwit mo na, iwi mo sa bahay, linisin mo. Pagkatapos mo linisin, iprito mo. Sabi ko, haba naman nito, shortcut na nga lang. Maraming kalukuhan. Tinuturo dyan. Kita mo yung hinuli doon sa Zamboanga? Nag-YouTube lang. Nag-ano na siya, nag-aladintista na. Nagbubunot na ng ngipin. Pambihira. Sipin mo yan, nag-YouTube lang. Tapos nagbubunot na ng ngipin. Ay, wag niyong gawin yan. Delikado kayo. May pagkalalagyan kayo. Kaya nahuli nga eh. So, yun po yan. Wag niyong i-YouTube yun. Baka kago, pagdating ng araw, i-YouTube niyo pa. Kaya yun po yan, kapatid. Okay? So, the Holy Spirit is speaking to the churches. Tapusin natin to. Last. Okay. The church. Why the church is important or why the church exists. Bakit nag-exist ang church na ito? The church is the recipient of the Great Commission. Walang institusyon, inutusan, binilinan, or pinumisyon ng Panginoon Jesucristo. Church lang. Yun yung sinabi niya, go ye therefore, Matthew chapter 28. Diba? Mark 16 verse 15 to 17, Mark 28, 18 to 20, Acts chapter 11, and chapter 13. Kaya ang church, mga kapatid, is also the center and headquarters for local and world mission. Ito, church. Kaya ibig sabihin, yung church ang mag-send out ng missionary palabas. Ang church po ang mag-train, okay? Ng mga tao palabas. Ang church ang mag-train paano mag-pray. Ang church ang mag-train paano ka magbago.
Ang church ang mag-train paano ka mag-soul winning. Bakit? Kinakailangan, sa ngayon, meron na, di ba, mga YouTube, mga paano mag-soul winning, paano mag-pray. Pwede yun. Pero wala namang nagtao nag-ano niyan eh, naghahanap niyan eh. Oh. Kailangan mo, how to pray. Pupunta ka pa doon sa YouTube? Hindi na eh. Simbahan lang yan. Sa eskwelahan nyo, kahit anong galing ng universidad nyo, sasabihan ba kayo, may subject ba kayo doon, how to pray, how to read the Bible, how to listen to God's Word? Wala eh. There is no theology there. Yung sabi niya ni Martin Luther, I fear that the schools is the gate, wide gate, leading to hell. Okay? Kaya ito po yan napatid. So, ulitin ko ha. The church is the recipient of the Great Commission. The center and headquarters for local and world mission. May basahin na ako dito. Ito ay sulat po ni Baxter noong 2007. Sabi po niya, despite Christ's command to evangelize the world, 67% of all humans from AD 30, ibig sabihin buhay pa ang Panginoon, AD 30, up to the present, have never heard of the name Jesus Christ. Ang tagal na noon. 2,000 years na. Kasi ano na ngayon 2023. Oh. Almost 2,000 years na. Mula noon hanggang ngayon, 67% pa rin yung hindi nakapanginig. Kahit nag-utos ng Panginoon sa church nung araw. In the last 40 years, 1 billion people have died who never have heard of Jesus. Hindi nakapanginig. May mga taong hindi kilala si Kristo. Sa Asia nga, ang tawag sa atin dito the only Christian nation. Ito, Pilipinas. And around 30 million this year will die. Actually, last year, tiningnan ko sa statistics, 60.7 million died last year. Kasi nga COVID, di ba? COVID. Yung mga yun namatay, wala sila, hindi na suluwiningan. Kaya ganun po katindi mga kapatid. Maraming namatay, hindi ho nasusuluwiningan. Hindi na reach out. Yun po yung problema. Okay? Ulitin ko, in the last 40 years, over 1 billion people have died who have never heard of Jesus. And around 30 million people this year will die without hearing the message of salvation. So maraming tao na matay, hindi naman nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga ang church. Kasi yung mga kumpanya, yung mga hospital, yung mga businesses na malalaki sa buong mundo, wala naman yang plataforma para yung tao mapunta sa langit. Bakit? Pag yung mga, election ngayon, meron bang tatayong kapitan dyan bago magsalita yan, mga ngampanya, sasabihin niya, una muna, purihin natin ang Diyos at tanggapin ng Panginoon. Wala hong gumagawa niyan. Laging sinasabi niyan, ako, nagawa ko po yung kalye po namin. Dati po yan ay lubak-lubak. Ngayon, bako-bako na. Ang bihira, no? Dati po yung bundok, pinatag ko po yun. At yung dagat, nilagyan ko ng bundok. Oh, grabe. Kaya nga, nag-ala-vlogger nga ako. Nandun ako sa Carigara. Isipin mo, ang lawak-lawak ng lupa. Nag-project ba naman? Ng almost 200 million, gagawa ng kalsada, punta doon sa dagat, sa gitna ng dagat, at gumawa doon ng park. Sabi ko, saan ba mga utak ng mga taong ito? Idagat yan eh. Gagawan mo sabi ko, kasi swatter ang dami. Yung 200 million mo, kung patayo mo yan, bili ka na 1 hektaryang lupa, patayuan mo ng housing yan.
matutuwa yung tao. Namanghala ako dahil sabi ko, ano yung nandoon sa gitna ng dagat? Curious ako eh. Bakit mayroong kalsada pa ganun doon? Umiral yung pagkasusuro ko, di pumunta ko doon. Mapambihira. Yun lang pala, parke sa gitna ng dagat. Pupunta ka doon. Wow, ang ganda. Makita mo, puro bundok. Sabi ko, laki-laki ng lupa dyan. Kaya pwedeng yung bundok na lang, lagyan ng kalsada, mas maganda pa, at doon gagawin yung overlooking, hindi yung, bakit? Pag yan ba'y hinangin at inalon, hindi ba maano yan? So bago pa lang, tiningnan ko yung kalsada, ayun, nag-crack na. Bakit? Nasa gitna ka ng dagat eh. Tingnan mo yung mga bakal, kinalawang na. Sabi ko, ito, isang bagyo lang yan, ewan ko lang. What a way. Okay? Nagsasayang sila. Ganon din tayo. Nagsasayang tayo ng panahon sa mga walang kwentang bagay. Nagsasayang tayo ng mga pinupuntahang lugar na wala naman tayong na-achieve. Nagsasayang tayo sa kakwentuhan, nagsasayang tayo sa barkada, nagsasayang tayo sa mga ambisyon natin, sa mga layaw natin. Pero, hindi ka nagsasayang ng oras sa gawain ng Panginoon. Why not? I-convert mo yan. Kaya nga makikita mo yung mga tao, ay statistics yung mga tao na deboto masyado kay Buddha. Sa Korea. Sila, araw-araw yan, nagpe-pray sila doon sa sa Diyos nila. Madaling araw, nung maligtas yan, madaling araw na sa loob ng simbahan yan. Bakit? Yung debosyon nila noon, nilipat lang nila. Kung ikaw pala ay tonggero, maparbabarkada, lagi ka nandun sa katropa mo. Nung maligtas ka, dapat ito na yung katropa mo. Sa loob ng simbahan. Okay? Ma-realize mo naman yan pagdating ng araw. Kaya dito sa loob ng simbahan mga batid, ang gagawin sa iyo, tuturuan ka paano ka lumago spiritually. Para matuto ka how to exercise your spiritual gifts. Ayon sa 1 Corinthians chapter 12. Pagkatapos yan, dito sa loob ng simbahan, tuturuan ka paano ka maglingkod, magsung-leading, di ba? Yan. Paano ka mangaral, paano ka magturo sa mga bata, paano ka kumanta sa choir, paano ka tumugtog dyan, tuturuan ka ng mga bagay na yan para magamit mo sa paglilingkod sa Panginoon. Yon ang sinabi sa Titus chapter 2. Pagdating naman sa Acts chapter 12, tuturuan ka paano ka maging prayerful na Kristiyano. Kaya umatin ka ng prayer meeting kasi may mga prayer request ka. Amen mga kapatid? At higit sa lahat, pag ikay lumago na, tuturuan ka paano ka manghikayat ng kaluluwa and someday magiging missionary ka, magiging pastor ka. Yun po yung end result. Church po yan. Wala pong institusyon sa buong mundo. Tuturuan ka paano mamuhay kagaya ng Panginoon Kristo, no other than the church. Kaya it's no mistake na ikaw ay nandito kasi may plano ang Diyos sa buhay mo. Tumayo po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga aral na nagbumula sa inyong salita. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit na mata, the church exists and the church is so important because this is the only institution our Lord Jesus Christ built. Ito po yung center. The church is the center to train missionaries. The recipient of the Great Commission. The church is the center to train the Christians, young men and young women, to become mature, efficient in serving God. And someday, they will be full grown into preachers
missionaries, and even pastors. Kapatid, may plano ang Diyos sa buhay mo. The church will help you. Habang lahat ay nakayuko at nakapita mo tayo, there is something for you and God speaking to your hearts right now. You are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer. You want to serve the Lord, you are reminded by God's word, you are free to come and talk to the Lord in prayer right now. Heavenly Father, we thank you so much sa salita po ninyo, mga palaala na bumula sa inyong salita. Sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po kami, lis ka pa man na disgrasya, makita niyo po ang batay sa amin na tapat, patuloy na naglilingkod sa inyo, hanggang sa ikalawang pagbabalik. Mga kapatid po namin, nangina, palakasin, may karamdaman, pagalingin, may mga negosyo, pagpalain niyo po sila sa kanila po mga business, at palaguin niyo po, Diyos. Yung mga kapatiran po namin na si pagtrabaho, ingat at gabayan, and make them a blessing to their workplace. At yung mga nasipag-aral, bigyan ng katalinuhan, yung naghahanap ng direksyon sa kanilang buhay, tulungan niyo po, Diyos. At harinawa, makita niyo ang bawat sa amin, tapat at patuloy na naglilingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin pinapasalamatan sa matamis sa plano Kristo Jesus, sabi niyo sa kapaligtas. Amen. God bless us all. Thank the Lord for the word.